Matagal ko nang pilit itinatanggi. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nare-realize na ikaw lang yung taong gusto kong uwian. Akala niya ay habang buhay na lang siyang magiging alipin ng kumpanya at pamilya. Pero may darating pala para baguhin siya. Dear Amihan Stories presents Cupidong Kambal, written by Kalia. Bilang isang solo parent, dala na ni Maya ang mundo sa kanyang mga balikat. Ngunit hindi niya pinararamdam sa mga bata yun. Nagtatrabaho siya bilang personal assistant ni Steve, isang binatang bilyonaryo na kilala hindi lang sa yaman, kundi pati sa pagiging strikto at mainitin ng ulo. Ang trabaho ay nakakapagod at puno ng pressure. Ngunit iyon ang tanging paraan upang mabigyan ng magandang buhay sina Mayumi at Mayon. Ang kambal na ngayon ay 8 taong gulang na. Maagang gumising si Maya upang maghanda ng almusal. Narinig niya ang mga yabag papunta sa kusina. Good morning, Mama! Ang bango naman po! Bati ni Mayumi habang hila-hila ang upuan at umupo doon na maayos. Ngumiti siya't hinaplos ang buhok ng anak. Good morning, anak. O yan, handa ng pagkain. Nasaan na palang kapatid mo? Hindi pa man sumasagot si Mayumi ay may sumigaw na mula sa hagdan. Present! Nandito po yung favorite niyong anak! Lumabas si Mayon na suot ang pajama at may nakasabit na tuwalya sa leeg. Namumula pang pisngi dahil sa lagnat, pero ang ngiti ay abot hanggang tainga. Ay naku Mayon, sabi ko sa'yo magsuot ka ng jacket, nilalagnat ka pa naman. Sabi niya sabay lapit at marahang hinawakan ng noo ng bata. Mainit ka pa rin anak, sigurado ka bang kaya mong pumasok? Pwede namang umabsent ka muna. Umiling agad si Mayon at umayos ng tayo. No way, Ma! Kaya pa! Soldier kaya to! At saka may quiz kami sa math ngayon. Kailangan ko pang turuan yung kaklase ko. Baka ma-zero pa yun pag wala ako. Tumawa si Mayumi. Ang yapang mo talaga, Mayon! Pero totoo naman, ikaw talaga pinakamatalino sa klase natin. Siyempre, kambal mo ko eh. So meaning, matalino ka rin. Sagot ni Mayon sabay kindat. Kumuha ito ng tinapay at sinawsaw sa kape. Oh, bawal yan. Kape yan. Bawal sa bata lalo na't may sakit ka. Pigil niya. Mama naman, medicine na rin to eh. Para daw lumakas ang katawan, sabi ni Lola. Biro ni Mayon sabay ubo ng kaunti. Dali-daling inabutan ito ni Mayumi ng tubig. Uminom ka nilang muna ng tubig. Huwag ka na masyadong maingay, baka lalong sumakit ang lalamunan mo. Opo, Ma'am Mayumi. Sige na, kain na ako para lumakas agad. Kasi Mama, kailangan mong magtrabaho para paglaki namin, may inheritance na kami. Ha, joke lang. Napailing na lang siya habang nagsasandok ng kanin. Ramdam niya ang pagod, lalo na't alam niyang mahigpit si Sir Steve at maraming kailangang asikasuhin ngayong araw. Pero sa tuwing nakikita niya mga anak, ay nawawala lahat ng pagod niya. Kayo talaga yung inspirasyon ko. Gusto ko lang makapagtapos kayo at maging maayos ang buhay. Kaya kahit anong hirap ng trabaho ko kay Sir Steve, kakayanin ko. Napatigil si Mayon sa pagnguya at tumingin sa kanya na seryoso. Bagay na bihira nitong gawin. Mama, alam namin na nahihirapan ka po. Pero huwag kang mag-alala. Paglaki namin ni Mayumi, kami na magtatrabaho. Ikaw na lang magre-relax sa bahay. Manonood ka ng TV at kakain ng masasarap. Tumango si Mayumi. Oo nga po, Mama. Mag-aaral kaming mabuti para makatulong sa inyo. At huwag kang magpapapi kay Sir Steve, Masungit siya, sabihin mo lang may 2 kang bodyguard dito. Natawa siya ng malakas. Salamat mga anak Pero okay naman si Sir Steve, istrikto lang talaga. Basta kayo, mag-aral kayong mabuti at maging mabuting tao. Okay na si Mama. Tumayo si Mayon at sumayaw-sayaw pa kahit medyo mahina pang katawan. Deal! So ngayon, finish ng almusal. Time to get ready. I can do this! I can do this! Paulit-ulit ito habang pumapalakpak. Mayon, dahan-dahan lang. Saway niya pero may ngiti naman sa kanyang labi. Opo, Ma. Strong like Mom. Sagot nito sabay thumbs up. Napabuntong hininga si Maya.
Mahirap maging solo parent. Nakakatakot magtrabaho para sa isang taong makapangyarihan tulad ni Steve. Pero dahil sa mga bata, ay handa siyang harapin ang mundo. Ang mga ito ang lakas niya. Ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. O tara na, ihatid ko na kayo bago ako pumunta sa opisina. Aya niya sabay kuha ng kanyang bag. Let's go! Para umuwi ka agad, Mama! Sabay na sigaw ng kambal habang naguunahan sa pagbukas ng pinto. Pagdating sa opisina, huminga siya ng malalim bago pumasok sa lobby. Kumatok siya sa pinto ng opisina. Come in. Rinig niyang tugon ng isang baritonong boses sa loob. Pagbukas niya ay nakatayo si Steve sa likod ng malaking mesa at nakatingin sa mga papeles. Nakasuot ito ng puting polo na nakatupi ang manggas. Good morning po, sir. Ito po yung schedule niyo ngayong araw at mga documents na pipirmahan niyo. Sabi niya at sa kanila pag ang mga folder ng maingat. Tumingin si Steve sa kanya. You look tired, Maya. Late ka ba natulog? Nagulat siya sa tanong. Hindi naman ito madalas magtanong tungkol sa personal na buhay niya. Medyo lang po, sir. May inasikaso lang po sa bahay. Okay lang po ako. Umupo ito at kinuha ang ballpen. Don't lie to me. I can see it in your eyes. Just make sure it doesn't affect your work. I need your sharp today. Opo, sir. Promise. Anya, saka ngumiti ng tipid. Ilang sandali lang nagsalita ulit ito habang pumipirma. Bring me coffee, black, no sugar, and make it fast. Opo, sir. Saglit lang po. Nang bumalik siya dala ang kape, inilapag niya yon sa mesa nito nang may pag-iingat. Napansin niyang paghilot ito sa sentido. Masama po bang pakiramdam niyo, sir? Tanong niya nang hindi namamalayan. Just a headache. Too many things to think about. Gusto niyo po bang magpadala ng food? Baka hindi pa kayo kumakain. Nakakasama po yan sa tiyan. Alok niya. Tinitigan siya nito na matagal. You worry too much, Maya. You're my PA, not my nanny. Pero imbes sa sungitan ay medyo lumambot ang tono nito. But fine. Order whatever you think is good. And order one for yourself too. It's almost lunch anyway. Ako po? Sir, okay lang po ako. Makakakain naman po ako mamaya. I said order. That's an order. Besides, I can't have you fainting in front of me. Who will do the work then? Napangiti na lang din siya. Sige po sir, salamat po. Nang dumating ang pagkain ay sabay silang kumain sa maliit na table sa gilid. Tahimik lamang sila sa una, hanggang sa biglang nagsalita si Steve. Maya. Yes po sir. Why do you work so hard? I know this job is stressful. You could have taken an easier position somewhere else. Napatigil siya sa pagmuya. Tumingin siya rito pagkatapos ay sa malayo. Kasi po sir, may pinaglalaban ako. May mga anak po ako. Gusto ko mabigyan sila ng magandang buhay. Kaya kahit gaano po kayo, kahit gaano po ka-stressful ang trabaho, kakayanin ko. Tumawa ng mahina si Steve. You were about to say, kahit gaano ko kasungit, right? Go on, say it. Napahiya siya bigla. Hindi po, hindi naman po kayo masungit. Stricto lang po. Pero nakikita ko po na mabuti naman kayong tao, sir, sa ibang paraan. You really think so? Opo. Kasi po kahit hindi niyo pinapakita, concern kayo sa mga tao sa paligid niyo. Katulad ngayon, pinakain niyo ako, napapansin niyo kung pagod ako. Bumuntong hininga ito at inubos ang kape. You're different, Maya. Most people are just scared of me or they just want my money. But you see something else. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Napatayo na rin siya. Sir? Just finish your food. Don't carry the world alone. Sometimes it's okay to let someone help you carry it. Nanigay siya sa kinatatayuan niya. Ang mga salitang yon ay parang tumama sa kanya ng diretsyo sa puso. Akala niya siya lang ang nakakaramdam. Pero parang may something din sa mga mata ni Steve ngayon na hindi niya maunawaan. Opo, sir. Ang tanging nasabi niya habang nakayuko para itago ang pag-iinit ng pisngi. Good. Now, back to work. We have a meeting in 30 minutes. Sa kabilang banda ay bumalik si Steve sa kanyang upuan.
Pero hindi agad siya nakapag-focus sa mga dokumento sa harapan niya. Nasa isip pa rin niya ang reaksyon ni Maya kanina, kung paano ito namula, kung paano ito yumuko para itago ang ngiti, at kung paano nagsalita ng may halong respeto. Napahilot siya sa sentido. What is wrong with me? Tanong niya sa sarili. Sanay si Steve ng mga taong nakapaligid sa kanya ay puro takot o interes lang ang meron. Takot sa init ng ulo niya, interes sa yaman at kanyang posisyon. Pero iba si Maya. Kahit ilang beses niya itong sigawan o pagalitan dahil sa mga maling detalye, hindi ito sumusuko. Sa halip, ngingiti lang ito ng tipid. Tumingin siya sa glass wall ng opisina niya. Kitang-kita niya si Maya na abala sa pagtatype sa desk nito sa labas. Nakayuko ito, mukhang seryoso. Pero paminsan-minsan ay napapahinto at napapangiti na parang may naalala. Napabuntong hininga siya. Hinahangaan niya talaga ang babae. Sa loob ng 2 taon na paglilingkod dito, hindi ito nagkulang. Kahit siya mismo, aminin man o hindi na niya kayang isipin ang trabaho kung wala si Maya. Tumayo siya at nagkunwaring maglalakad-lakad para mag-stretch. Lumabas siya ng opisina at dumaan sa desk ng babae. Agad na tumingala si Maya. Sir, may kailangan po kayo? Napahinto siya, tinitigan niya ito. Maganda talaga ito, lalo na kapag seryoso. Nothing. Just checking if you're done with the reports. And did you take your medicine? Mukhang nagulat ito sa tanong. Medicine po? Wala naman po akong sakit, sir. I mean, whatever you need to keep you going. You look pale. Ay, okay lang po talaga ako, sir. Strong to. Sagot nito at nag-thumbs up pa. Napangiti siya ng hindi namamalayan. Good. Just don't overwork yourself. I need you in good condition. Tumalikod na siya bago pa siya mahalataan ng babae. May kung anong nararamdaman siya sa tuwing kasama niya ito. Isang pakiramdam na nagbibigay sa kanya ng saya at ginhawa na hindi kayang bilhin ng pera niya. Hindi niya maamin, ayaw niyang aminin, pero unti-unti nang nahuhulog ang loob niya rito. Gabi na't madilim ng paligid sa labas ng opisina. Halos wala ng ibang tao sa building maliban sa kanya at sa mga security guards. Nasa loob pa rin siya ng opisina, nakatutok sa laptop, habang si Maya ay tahimik na nag-aayos ng mga file sa gilid. Biglang nabasag ang katahimikan nang marinig niya ang mahihinang kaluskos at bulungan sa labas ng pinto. Kumunot ang noon niya. Mayon, dahan-dahan lang baka marinig tayo. Anang isang tinig ng batang babae. Oo, sige. Basta makita lang natin si Mama tapos uuwi na tayo. Napabuntong hininga si Steve. Alam na niya kung sino yon. Tumingin siya kay Maya na biglang nanlaki ang mga mata at nabutla. Sir, sorry po. Sigurado pong mga anak ko po yun. Stay where you are, Maya. Let them in. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumilip muna ang isang ulo, tapos sumunod ang isa. Suot pa rin ang mga backpack ng 2 bata at may dalang mga paper bag na mukhang pagkain ng laman. Nang makita siya ng 2, ay agad na natigilan at napatras sa mga ito. Pero kahit takot, naglakas loob pa rin pumasok si Mayon at hinilang kapatid. Good evening po, Sir Steve. Sabay na bati ng 2 at sabay ding nagbow. Nanatiling seryoso ang mukha niya. Lumapit siya sa mga bata. What are you two doing here this late? Don't you know it's past your bedtime? At school days pa naman bukas. Napayuko si Mayumi. Sorry po, sir. Nag-alala lang po kasi kami kay Mama. Ang tagal po kasi niyang umuwi eh. Nagdala lang po kami ng dinner para sa kanya. Itinaas ni Mayon ang paper bag. Opo, sir. Niluto pa po ito ni Lola bago kami umalis. Para po kay Mama, para lumakay siya at hindi mapagod sa trabaho. Sa inyo po. Dapat sana'y pagalitan niya mga ito. Dapat sabihin niyang bawal magdala ng bata sa opisina, na bawal ang istorbo, na hindi playground ang opisina. Yun ang lagi niyang ginagawa. Pero nang tumingin siya sa mga mata ng bata, ay nawala ang lahat ng kanyang sermon. And you? Tinignan niya si Mayon. Nilalagnat ka pa nga, di ba? Bakit kapag gumagala? Gusto mo bang lumala yung sakit mo?
Napakamot si Mayon sa batok. Kasi po sir, soldier po ako eh. At saka gusto ko lang po makita kung pinapahirapan niyo po bang mama ko. Nanlaki ang mga mata ni Maya sa likod. Mayon, anong pinagsasasabi mo? Napangisi siya. Pinanatili niyang pagiging istrikto. Tumikim at tumingin ng masama kunwari. Oh, really? And what if I say yes? What if I work your mother until she drops? What can you two do? Agad na lumapit si Mayumi at tumayo sa harap ng kapatid. Pipigilan po namin kayo kasi po si mama napakabait po. Kayo po masungit daw po kayo sabi niya. Pero mabait naman daw po kayo. Pero kung sasaktan niyo po siya, hindi po kami papayag. Oo nga po, kami po ang bodyguard ni mama. Kaya kahit gaano po kayo kalakit kayaman, lalaban po kami. Singit ni Mayon. Hindi niya pwedeng ipakita na natutuwa siya. Kailangan ay manatili siyang boss. Tinitigan niya mga ito na matagal. Brave kids. I like that. Lumapit siya at kinuha ang paper bag mula sa kamay ni Mayon. But rules are rules. Next time, ask permission first. Understand? Hindi pwedeng basta-basta na lang pumapasok dito. Apo sir, sorry po. Sabay na sagot ang dalawa. And you? Turo niya kay Mayon sa noon nito. Sit down there. Don't move. You're sick. You need to rest. And you? Turo niya kay Mayumi. Make sure he drinks water. No more running around. Yes sir. Mabilis na sumunod ang mga bata at umupo sa sofa na maayos. Bumalik siya sa mesa niya pero hindi na siya nakapag-focus sa trabaho. Sa gilid ng mata niya, nakikita niya si Maya na pinagmamasdan siya. Samantalay napansin ni Maya ang mga bulungan ng kambal. Mahina naman yon para marinig ni Steve, pero dahil malapit siya, ay naririnig niya ang bawat bulong ng mga ito. Ate, bulong ni Mayon habang nakaturo ng bahagya gamit ang mata kay Steve. Alam mo ba, hindi naman pala siya katakot-takot eh. Oo nga, tignan mo nga oh. Kunwari pa siyang busy pero mata niya dito naman laging napupunta. Sagot ni Mayumi ng pabulong din. Napakagatlabi na lang siya para pigilan ang ngiti. Alam mo ba Mayon, parang si Sir Steve gusto niya si Mami. Kaya siya ganyan kunwari masungit para mapansin. Dagdag ni Mayumi. Siyempre naman, si Mama kasi ang pinakamaganda at pinakamabait sa buong mundo. Kahit mayaman pa yan, magkakagusto yan kay Mama. Tignan mo nga oh, hindi man lang niya tinapon yung pagkain na dala natin. Tinanggap niya eh. Nilingon ni Mayon sa Steve. Tapos ay biglang umiti na malaki. Sir Steve, masarap po yan ah. Special recipe po ni Loli yan para sa mga taong espesyal. Nakita niya kung paano napahinto ang kamay ni Steve sa pagtatay. Is that so? Well then, I guess I have to try it. Ay naku mga bata, tumahimik nga kayo. Pigil niya at halos mapapikit na sa hiya. Pero nalingunin niya si Steve, hindi ito galit. Sa katunayan, nakangiti pa rin ito habang nakatingin sa kanya. Let them be, Maya. Minsan na magsabi ng totoo mga bata. Wala namang masama ron, di ba? Hindi na siya nakasagot. Ramdam niyang init sa buong katawan niya. Natapos na nilang lahat ng trabaho at akmang aalis na nang gusto ni Steve na ihatid na lang sila. Wala na siya nagawa kundi sumakay sa kotse nito. Nakaupo siya sa gitna. Sa kaliwa niya si Mayumi at sa kanan naman si Mayon, habang si Steve ay nasa unahan katabi ng driver. Ramdam niya ang kaba sa dibdib niya. Hindi siya sanay na kasama ang amo niya ng ganoon, lalo na't kanina pa siya hindi mapakali dahil sa mga sinabi ng mga bata. Maya't maya, sisingot-singot si Mayon dahil sa sipon. Tapos ay pasimpleng sisiko sa kapatid. Psst! Bulong ni Mayon habang nakaturo gamit ang mata sa likuran ni Steve. Ate, tignan mo. Kunwari nakatingin sa daan. Pero tuwing sumisilip ako sa salamin, nakatingin siya kay Mama. Oo nga eh, tignan mo si Mama, namumula na naman ng tenga. Ang awkward nilang tignan para mga bata na nahuhuling kumukuha ng candy. Napapikit na lang siya at pabulong sa sinita ng mga ito. Tumahimik kayo dyan, baka marinig kayo, mapahiya pa ako. Pero parang bingi ang dalawa. Sa halip na tumigil ay lalo pa naghanap ng paraan para paglapitin silang dalawa ni Steve.
Biglang umubo na malakas si Mayon. Mama, masakit po talaga lalamunan ko at ang likod ko po ang bigat. Agad na lumingon si Steve mula sa unahan. Ano nangyari? Mas lumala ba? Kasi po sir, masikip po dito at mainit. Kung pwede po ba, lumipat ako sa tabi niyo? Tanong nito. Nanlaki ang mata niya. Mayon, huwag na. Okay lang yan. Ayusin ko lang upuan mo. Pero mabilis na tumungo si Steve at bumukas ang ilaw sa loob ng sasakyan ng bahagya. Sige, lumipat ka rito. Mas maluwag naman dito sa harap. Ikaw, Maya, diyan ka na lang sa gitna para komportable kayo. Nagpalit ang pwesto sina Steve at Mayon nang ihinto ng driver ang sasakyan sa gilid. Nang makaupo na maayos si Mayon sa tabi ng driver, ay nagkatinginan ng kambal. Alam niyo ba sir, na madalas pong mapagod si mama? Buti na lang po't kayo yung boss niya kasi sabi niya po mabait daw kayo kahit stricto. Napatingin si Steve sa kanya. Talaga ba? Sinabi niya yun? Akala ko ba masungit ako? Hindi naman po masungit. Stricto lang talaga. Tama naman po kasi kayo lagi, trabaho lang po. Pangangatwiran niya. Halos matunaw si Maya sa kinaupuan niya. Mabuti na lang at biglang sumingit si Mayon. Alam niyo po sir, si mama po talaga pinakamabait na tao sa mundo. Wala po siyang nobyo eh. Sobrang busy po sa amin na trabaho. Kaya po, libre pa po siya. Sigaw nito na parang nagbebenta ng paninda. Mayon? Sigaw niya sa hiya at saka tinakpan ang mukha gamit ang dalawang kamay. Patay talaga kayo pagdating natin sa bahay. Natawa ang kambal pati na rin si Steve. Ang tawa nito ay malalim at parang musika sa pandinig niya kahit pa puno iyon ng pangaasar. Ilang sandali pa huminto na sasakyan sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Bumaba silang lahat at nauna nang tumakbo ang kambal papasok sa pinto habang sumisigaw. Lola, nandito na po kami. May kasama kami ni mama, ang boss niya. Sigaw ni Mayumi. Lumabas ang nanay niya na si Nena, bitbit ang isang basahan. Pero na makita nito si Steve na sumusunod sa kanya, ay nanlaki ang mata nito at agad na inayos ang suot. Aba, ay magandang gabi. Ikaw bang nobyo ni Maya? Diretsong tanong ng nanay niya habang nakangiti na malapad. Nag-init agad ang pisngi niya at agad na lumapit para magpaliwanag. Nay naman, hindi po. Si Sir Steve po, boss ko po siya. Hinatid lang po kami kasi gabi na. Nay naman talaga, oh. Ay, ganun ba? Ay, boss lang pala. Bakit naman parang? Di ba, iho? Kung boss lang sana, hindi ka na sana nag-abalang ihatid sila. Ay, pero sige, boss lang pala. Lalong namula si Maya sa hiya at gusto na niyang lamunin na lang siya ng lupa. Pasok po kayo, sir. Kape muna kayo. Aya pa rito ng nanay niya. Oo nga po sir, pasok po para po makita niyo kung saan natutulog ang reyna namin. Dagdag pa ni Mayumi. Tignan niyo po sir, ang dami pong litrato namin ni mama sa dingding at wala pong ibang lalaki doon, pangako. Dugtong naman ni Mayon habang hinihila na si Steve papasok. Pagpasok pa lang nila sa maliwanag sa sala, ay halos hindi na siya makahinga sa hiya dahil sa kambal. Para bang may misyon ang dalawa na ipakasali siya kay Steve bago matapos ang gabi. Sir Steve, dito po kayo umupo. Masiglang sabi ni Mayumi na mabilis na inaayos ang throw pillow sa sofa. Oo nga po pala sir. Ani Mayon habang hawak ang braso ni Steve na para bang matagal nang magkaibigan ng mga ito. Diyan po pinakamalamig kasi tumatapat yung electric fan. VIP seat po yan. Kay mama lang dati yan. Pero pwede na po naming i-share sa inyo. Mayon, tumigil ka nga dyan. Saway niya rito. Pero tila walang narinig ang bata. Umupo agad si Steve sa sofa habang pilit pinipigilan ng ngiti. Halatang naaaliw ito sa dalawa. Sir, gusto niyo po makita mga medals namin? Tanong ni Mayumi. Opo, at saka report cards. Lahat po mataas grades namin. Mana po kay mama. Maganda na, matalino pa. Singit ni Mayon. Hoy, para mga ahente kayo kumakabenta ah. Napahawak na lang siya sa sariling noo. Natawa ang nanay niya nang mailagay ang kape sa mesa. Hayaan mo na iha. Proud lang sila sa'yo. Aba, dapat lang.
Exclusive po si Mama. Hindi po siya palabas-labas. Hindi rin po gala. Work and bahay lang. Sabi ni Mayon sabay taas ng baba. Hoy, ano bang exclusive ang pinagsasasabi mo dyan? Hiyang-hiyang saway niya sa anak. Tumikim sa Steve. Talaga? Mukhang white material nga ang nanay niyo Pabirong sakay nito sa anak niya. Opo, at saka po marunong magluto si Mama. Yung adobo niya po, panalo. Kahit si Lola minsan naiinggit eh. Seryosong sabi ni Mayumi. Aba, sinungaling. Reklamo ng lola nito pero tumatawa din. Marunong din pong magmasahe si Mama. Dagdag pa ni Mayon na tila tuluyan ang nawala ng preno. Pag may sakit kami, hindi po siya natutulog. Napailing na lang siya habang tinatakpan ng mukha gamit ang kamay. Pwede bang tumigil na kayo? Nakakahiya na. Pero lalo lang natuwang kambal nang makitang natatawa si Steve. Sir, Mahinang bulong ni Mayumi pero dinig na dinig pa rin ang lahat. pwede niyo po siyang ligawan. Tumawa ng malalim si Steve at yumuko ng bahagya para tignan ang kambal. Ang aggressive niyo naman. Kasi po sayang, pareho kayong mabait deep inside. Ayaw lang po ni Mamang umamin. Seryosong sabi ni Mayumi. Hindi na napigilan ni Steve ang tuluyang pagtawa. Hindi yung pilit o formal na tawa na nakasanayan niyang marinig mula dito sa opisina. Totoong tawa yon na mas lalong nagpabilis ng tibok ng puso niya. Makalipas ang ilang minuto, abala na ang nanay niya at ang kambal sa kusina. Sinasadya yata talaga ng mga ito na iwan silang dalawa sa sala. Naupo si Maya sa sofa habang hawak ang tasa ng kape. Hindi niya magawan tumingin ng diretso kay Steve. Pasensya na po talaga sa mga bata, sir. Masyado na silang madaldal. Okay lang. Actually, matagal na ako hindi nakatawa ng ganito. Nito? Totoo po? Tanong niya. Tumango ito. Sa totoo lang, tahimik lagi ang bahay ko. Pag uwi ko, trabaho pa rin ang iniisip ko. Meetings, investors, reports, paulit-ulit. Saglit itong napahinto bago tumingin sa paligid. Pero dito, parang ang gaan. Hindi niya alam kung bakit biglang kumirot ang puso niya sa sinabi nito. Makulit lang po talaga sila, pero sila rin dahilan kung bakit kinakaya ko lahat. I can see that. Mahal na mahal ka ng mga anak mo. Napangiti siya ng bahagya. Sila lang naman na meron ako. Hindi agad sumagot si Steve. Tila may gusto itong sabihin pero pinipigilan lang. Maya, tawag nito na mahina. Po? You don't have to look so nervous around me. Natawa siya na mahina. Kasi po, boss ko kayo. Sa office, oo. Pero nandito tayo sa bahay niyo. Hindi mo kailangang kabahan. Napailing siya habang nakangiti. Madali pong sabihin. Ganun ba ako? Nakakatakot? Opo. Biglang napaangat ang kilay nito. Wow, honest. Pero hindi na po katulad ng dati. Sandaling natahimik ang lalaki bago ito bahagyang umiti rin. Progress na rin siguro yun. Hindi niya na malayang gumagana palang pakiramdam niya habang kausap ito. Wala na yung tensyon na nararamdaman niya sa opisina. Parang normal lang silang dalawang taong nag-uusap. Mula sa kusina, biglang sumilip ang kambal. Tingnan mo, sabi ko sa'yo eh. Bulong ni Mayon kay Mayumi pero sapat para marinig nila. Nagkakaintindihan na sila. Shh! Pigil ni Mayumi kahit pareho nakangisi ang mga ito. Napapikit na lang siya habang napapailing. Samantalang si Steve naman ay natawa ulit bago tumingin sa kanya. Your kids are dangerous. Pasensya na po talaga. Actually, I think I like them already. Ilang segundo silang natahimik bago muling nagsalita si Steve. Maya, may kailangan akong sabihin. May kung anong bumigat agad sa dibdib niya pagkasabi pa lang noon. Po, within a few months, ikakasal na ako. Bahagya siyang nanikas bago pilit ngumiti. Talaga po. Congratulations po, sir. It's not like that. Kumunot noon niya. Po? It's for business. The woman is the daughter of one of our biggest investors. Pinagkasunduan na ng pamilya namin yun. Tagal na.
The marriage will secure a major partnership overseas. I don't love her. Honestly, I barely even know her. Pero, papakasalan niyo pa rin po? Halos pabulong na tanong niya. Yes. Napaigpit ang hawak nito sa baso. That's how things works in families like ours. Siguro po mas mahalaga talaga minsan ang responsibilidad. Tinitigan siya nito na parang sinusubukang basahin kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Parang may nais pa itong sabihin. Pero sa huli ay napabuntong hininga na lang at nanahimik. Maraming salamat sa kape, Maya. At sa lahat-lahat. Wala pong anuman, sir. Sasamahan ko na po kayo hanggang sa labas. Paglabas sila sa bakuran, ay huminto sila sa tabi ng sasakyan. Huwag po kayo mag-alala, sir. Sigurado po ako magiging maayos ang lahat. Marunong po kayo magdesisyon at alam kong gagawin yung nararapat. Salamat. Di ko inaasahan na ganun ang isasagot mo. Dahil alam ko po kung paano magpahalaga sa tungkulin at sigurado po ako, makakayanan nyo rin ang lahat. Binuksan ng driver ang pinto ng sasakyan. Bago sumakay, lumingon pa ulit si Steve sa kanya. Maya, huwag kang magatubiling sabihin sa akin kung may kailangan ka ha. Ngumiti siya ng bahagya. Maraming salamat po, sir. Huwag na po kayo mag-alala. Ingat po kayo sa pag-uwi. Hindi naman siya umiyak. Hindi rin siya dramatic gaya ng napapanood sa mga pelikula. Pero may mabigat na pakiramdam na ayaw mawala sa dibdib niya tuwing naaalala niya ang sinabi ng lalaki. Ikakasal na ito. At kahit paulit-ulit din sabihin sa sariling wala siyang karapatang masaktan dahil boss niya lang ito, hindi pa rin niya mapigilang makaramdam ng lungkot. Panahon na siguro para aminin ang isang bagay na pinipigilan niya. Gusto niyang boss niya pero hanggang ganoon na lang yun. Kaya kinabukasan, mas pinili niyang mag-focus sa trabaho. Tahimik lang siya habang nagtatype sa desk niya sa opisina. Maya, agad siya napatingala. Yes, sir? Nasaan yung files for the TAN group meeting? Inayos ko na po, nasa table niyo na rin po yung revised proposal. Tumango ito pero hindi agad umalis. Did you eat already? Opo, sir. Are you sure? Opo. Ilang segundi siyang tinitigan ng lalaki bago tuluyang bumalik sa opisina nito. Pagkasara nito sa pinto ay sakalang napabuntong hininga si Maya. Napansin din ng kambal ang aura niya nang sunduin niya mga ito. Tahimik lang siya habang naglalakad silang tatlo pa uwi. Hindi tulad ng dati na sumasabay pa siya sa kwentuhan ng mga ito. Hanggang sa mukhang hindi na nakatiis si Mayon. Mama, galit ka ba? Napatingin siya rito. Ha? Hindi ah. Kasi parang malungkot ka. Ani Mayumi habang hawak ang kamay niya. Simula nung nasa bahay si Sir Steve. Natahimik siya. Alam na niya agad kung saan papunta ang usapan. Mama, kung gusto mo si Sir Steve, bakit hindi mo sabihin? Tanong ni Mayon. Bigla siyang napahinto sa paglalakad. Ano? Kasi halata naman po. Tapos parang gusto ko rin naman niya. Baka kapag umamin ka, enough. Mababa pero matigas ang boses niya. Agad na natahimik ang kambal. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Huwag na huwag niyong pinapakailaman ng mga bagay na hindi niyo naiintindihan. Nanlaki ang mata ni Mayumi. Mama, Sir Steve is my boss at ikakasal na siya. Hindi biro ang kanilang sitwasyon. Hindi ito parang love story na iniisip niyo. tama naman po pero Mayon, napapikit siya sandali. Please, yumuko na lang ang bata. Hindi sanay ang kambal na ganoon siya magsalita. Kahit kailan, bihira siyang magalit. Kayo ang pinakamahalaga sa akin. Ayokong umasa kayo sa mga bagay na hindi naman mangyayari. Isang gabi, halos 7:00 na pero pareho pa rin silang nasa opisina ni Steve. Tahimik na nagtatype si Maya habang ang lalaki naman ay tila ilang beses nang nawawala ng focus sa laptop. Hanggang sa tuluyan na nitong sinara yun. Maya. Yes, sir? Did I do something wrong? Ano po? You've been avoiding me. Nanikip ang dibdib niya pero mabilis siyang umiwas ng tingin. O wala naman po. Don't lie. Hindi ka na halos tumitingin sa akin unless trabaho. Napahigpit ang hawak niya sa ballpen. Professional lang po. Professional ka naman nun pa. Hindi siya nakasagot.
Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa desk niya. Ever since that night, something changed. Pakiramdam ni Maya ay lalo siyang nahirapang huminga habang palapit ng lalaki. Sir, mas mabuti na pong ganito. Why? Sa wakas ay napatingin siya rito. Doon niya nakita ang pagod sa mukha nito at ang frustration na pilit itong tinatago. Because you're getting married at ako po, empleyado niya lang. Tama lang po na may distansya. Babae pa rin po ako at lalaki kayo. Diretso lang ang pagkakasabi niya pero sapat yun para parang may mabigat na bumagsak sa pagitan nilang dalawa. Maya, mababa nitong tawag. Pero mabilis siyang yupo at kinuhang ilang dokumento sa mesa para umiwas ang tingin. Nakaayos na po yung reports for tomorrow's meeting, sir. Nasend ko na rin po sa email niyo yung revised presentation. Hindi siya sinagot agad ni Steve. Ramdam niya ang titik nito pero pinilit niyang mag-focus sa trabaho. Ayaw niyang maging mahina sa harapan nito. Ayaw niyang may mabasa ito sa mukha niya. Ilang segundo pa lumipas bago ito marahang bumuntong hininga. Fine, you can go home. Late na. Tumango siya agad. Thank you po, sir. Mabilis niyang inayos sa mga gamit bago tuluyang lumabas ng opisina. Pero kahit nakasakay na siya sa taxi, hindi pa rin mawala sa isip niya mga mata ni Steve kanina. Parang may gusto pa itong sabihin, pero pareho silang umatras. Umuwi muna siya para sunduin ang kambal sa bahay at may pupuntahan sila. Pagdating niya sa maliit na orphanage sa kabilang bayan, agad siyang sinalubong ng maiingay na boses ng mga bata. Ate Maya! Ate! Dumating na si Ate Maya! Napangiti siya ng bahagya at yumuko para saluhin ang isang batang tumakbo papunta sa kanya. Dahan-dahan! Natatawa niyang sabi habang inaayos ang buhok ng bata. Baka madapa kayo. Ate Maya, tinuloy po namin ang drawing natin. Masayang kwento ng isang batang babae habang hinihila siya paloob. Agad na gumaan ang pakiramdam niya pagkapasok sa orphanage. Simple lang ang lugar. Hindi kalakihan pero malinis at puno ng makukulay na drawings at laruan. Sa kusina, abalantiyahin niyang si Sister Elena sa paghahanda ng hapunan. Nandito ka na pala. Akala ko maliliit ka naman dahil sa trabaho. Nakangiti nitong bati. Medyo maaga pong natapos ang trabaho. Ako na pong bahala dito. Pagod ka na, Maya. Okay lang po. Mas napapagod ako kapag walang ginagawa. Napatingin sa kanya si Sister Elena na tila may gustong itanong pero hindi niya itinuloy. Maya-maya, abala na siya sa pagpapakain sa mga bata, habang si Mayo naman ay nakikipaglaro ng blocks sa mas maliliit na bata. Si Mayumi naman ay tumutulong magligpit ng mga plato. Mama, Bulong ni Mayumi habang nag-aayos ang baso. okay ka lang po talaga? Ngumiti siya ng tipid. Oo naman. Hindi ka po mukhang okay. Napahinto siya sandali pero mabilis ding umiwas. Marami lang iniisip. Sa kabilang bahagi naman ng silid, pinagtatawanan ng mga bata si Mayon dahil nagpapanggap itong teacher. O class! Malakas itong sabi habang may hawak na ruler. Kapag hindi kayo nakinig, walang recess. Hindi ka naman teacher! Sigaw ng isa. O, edi principal. Natawa tuloy siya habang pinagmamasdan ng anak. Samantala ay maagang nagising ang buong mansyon dahil sa araw ng kasal. Punong-puno ng tao ang paligid. May mga stylist, coordinators, assistants, security, at kung sino-sinong abala sa paghahanda. Sa labas ng garden venue, halos magkandarapang staff sa pag-ayos sa mga bulaklak at ilaw, habang paulit-ulit na chine-check ng organizers ang programa. Samantalang si Steve ay tahimik lang sa loob ng preparation room. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin habang inaayos ng assistant ang kowelyo na suot niyang itim na suit. Perpekto ang lahat sa paningin ng iba, pero siya mismo walang maramdamang excitement. Sir Steve, ready na raw po ang media setup sa labas. Sabi ng isa niyang assistant. Okay. Pagalis ang assistant, muli siya napatingin sa sarili sa salamin. Napabuntong hininga siya at tinanggal sandali ang necktie bago muling umupo sa sofa. Hindi mawala sa isip niya si Maya.
Simula nang umiwas ito sa kanya, mas lalo lang naging magulong isip niya. At habang papalapit ang kasal, mas lalo niyang nararamdaman na parang may bagay siyang pilit na nilulunod sa loob niya. Nasa ganong estadong isip niya nang biglang may kumatok sa pinto. Kamina. Pagbukas ng pinto, bahagyang kumunot ang noon niya nang makita ang dalawang maliit na pamilyar na mukha, sina Mayumi at Mayon. Pareho pang hingal na hingal ang mga ito na tila nagmamadaling tumakbo papunta doon. Sir Steve! Sabay na bati ng dalawa, agad siyang tumayo. What are you two doing here? Mukhang nag-aalangan pa ang dalawa pero tuluyan pa rin pumasok. Sorry po, Sabi ni Mayumi habang hawak ang maliit na backpack. hindi po kami invited. Pero gusto lang po talaga namin kayo makita. Dagdag ni Mayon. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Nandito pa si Maya? Mabilis na umiling ang dalawa. Hindi po alam ni Mama na nandito kami. Amin ni Mayumi. Mas lalong kumunat ang noon niya. You came here alone? May kasama naman po driver ni Tito Marco sa labas. Mabilis sa paliwanag ni Mayon. Nagpatid lang po kami. Kahit ilang beses niyang subukang panatilihin ang distansya, hindi niya talaga magawang magalit sa kambala. Why are you here? Mas mahinahon niyang tanong. Nagkatinginan muna ang dalawa bago marahang inilapag ni Mayumi ang isang lumang envelope sa mesa. Nagpunta po kasi kami sa bahay niyo. Pinatuloy po kami ng maid kasi sabi namin anak kami ni Mama Maya. Tapos po napapasok po kami sa study niyo at nakita po namin to. Akala po namin important kaya dinala namin dito na sinabi ng maid na ikakasal na kayo. Ani Mayumi. Agad na patingin si Steve sa envelope. Nanigas siya na makita ang sulat kamay sa harap. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa buong katawan niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang envelope. Matagal na niyang hindi nakikita ang sulat kamay ng mami niya. Akala niya noon pa nawala ang lahat ng gamit ito matapos nitong pumanaw. At habang binabasa niya yon, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Anak, kung binabasa mo man ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundo. Sana'y mahanap mo ito kapag nasa punto ka ng buhay mo, kung saan kailangan mong mamili sa pagitan ng tama at madali. Alam kong lalaki ka sa mundong puno ng pressure, negosyo at obligasyon. Pero sana, huwag mong kalimutang maging tao bago maging tagapagmana. Huwag mong hahayaang kontrolin ng pera ang puso mo. Pakasalan mo lang ang babaeng tunay mong mahal. Yung babaeng mabuti ang puso. Hindi yung pinili para sa pangalan o negosyo. At sana, tuparin mo rin ang pangako natin noon. Ang ipagpatuloy ang pagtulong sa mga batang nangangailangan. Napaigpit ang hawak niya sa liham. Napatigil siya lalo nang mabasa ang sumunod. Ang kalahati ng perang iiwan ko ay para sa charities at sa orphanage na matagal ko nang sinusuportahan sa probinsya. Yung orphanage na pinamamahalaan ngayon ni Elena Ramirez. Nanlaki ang mata niya. Ramirez ang apelyido ni Maya. Matagal ko nang kilalang pamilya ni na Elena. Mabubuti silang tao. Kung sakaling makilala mo man balang araw ang sino man sa pamilyang yon, sana'y matutunan mo, pahalagahan sila. Naalala niya ang unang beses na nakita niya si Maya sa interview, kung bakit parang may kakaibang pakiramdam agad siya dito kahit noon pa. Kung bakit naging pamilyar sa kanyang pangalan ng orphanage nang minsang mabanggit yon ni Maya. Unti-unti siyang napaupo habang nakatitig lang sa liham. Sir? Mahinang tawag ni Mayumi. Hindi agad siya nakasagot. Sir Steve, muling tawag ni Mayon na mukhang nag-aalangan. Mahal niyo po ba talaga yung papakasalan niyo? Sa labas ng pinto, rinig niyang maingay na galaw ng mga staff at coordinators. May kumakatok paminsan-minsan para sabihin, ilang minuto na lang ay magsisimula ng seremonya. Pero tila napakalayo ng lahat ng iyon. Sa buong buhay niya, lagi niyang ginagawa ang inaasahan ng pamilya at negosyo. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya umatras. Kahit gaano kabigat, lagi niyang pinipiling maging praktikal. Pero bakit ngayong araw,
Sa kanya nararamdaman na parang hindi na niya kayang huminga. At doon niya tuluyang naintindihan ang bagay na matagal niyang iniiwasan. Hindi niya kayang pakasalan si Chisa dahil hindi ito ang babaeng mahal niya. Mabilis siyang tumayo dahilan para magulat sina Mayumi at Mayon. Sir Steve? Nagtatakang tawag ni Mayumi. Huminga siya ng malalim bago marahang umiti sa dalawa. Thank you. Bago pa makapagsalita ang kambal, ay mabilis na siyang lumabas sa silid. Pagdating niya sa garden venue, agad siyang sinalubong ng maliwanag na ilaw, tunog ng violin at dose-dosenang taong naghihintay sa kanya. Pagpasok niya ay sabay-sabay na patingin ng lahat. Naroon na si Chisa, nakasuot ng mamahaling puting gown habang nakangiti para sa kamera. Katabi nito ang ama nitong si Don Emilio na proud na proud. Pero na makita ng babae ang mukha niya, ay unti-unting nawala ang ngiti nito. Diretso siyang huminto sa gitna ng aisle. Nagtatakang nagbulungan ng mga bisita. Steve, mahinang tawag ni Chisa. Huminga siya ng mabigat bago tumingin sa paligid. I'm sorry. I'm sorry. Agad na natahimik ang buong venue. What? Gulat na tanong ni Chisa. Hindi niya maiwasang mapapikit sandali bago muling tumingin dito. I can't do this. Parang huminto ang mundo sa paligid nila. What do you mean you can't do this? Pilit na nagpapakinahon na tanong ni Chisa. This marriage, it's wrong. Biglang nag-ingay ang paligid. Nagsimulang magbulungan ng mga tao habang ang iba ay naglalabasan ng cellphone. Nanlaki ang mata ni Don Emilio. Steve, ano tong pinagsasasabi mo? I try to convince myself that this is practical, that this is necessary for the business, but I can't marry someone I do not love. Tuluyang namutla si Chisa. At ngayon mo lang sinabi, sa mismong araw ng kasal? Chisa, no! Bigla itong umatras habang nangingilid ang luha. You humiliated me in front of everyone. Galit naman lumapit si Don Emilio. Do you even realize what you've done? Do you know how many people are involved in this partnership? I know. Pero hindi ko kayang itali ang sarili ko sa isang taong hindi ko naman mahal. Chisa don't deserve me. She deserved the man who loves her. Natahimik ang buong Ben. Samantalang si Chisa ay tuluyan ang napaluha bago marahas na hinubad ang beno. You're unbelievable! Pagkatapos niyon, ay mabilis itong tumalikod at nag-walk out sa gitna ng seremonya habang habol-habol ito ng assistants at pamilya nito. Galit na galit ang ilang board members. Pero sa gitna ng lahat ng yon, pakiramdam ni Steve ay ngayon lang siya tunay na nakahinga. Diretsong takbo na sasakyan niya habang mahigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi na niya pinansin ang sunod-sunod na tawag mula sa pamilya, board members at media matapos niyang kanselahin ang kasal. Paulit-ulit ding nagva-vibrate ang cellphone niya pero ni isa ay wala siyang sinagot. Sa likod ng sasakyan niya ay nagkatinginan sina Mayumi at Mayon bago dahan-dahang sumilip sa rearview mirror. Sir Steve? Maingat na tawag ni Mayumi. Napabuntong hininga siya pero bahagyang lumambot ang boses. Galit po ba kayo sa amin? Agad siya napatingin sa salamin. Why would I be mad? Kasi po, Napakagat labis si Mayon. parang kami po ang dahilan kung bakit kinansel yung kasal nyo. Halos mapailing siya. Hindi kayo ang dahilan. Actually, baka nga kayo pang tumulong para matauhan ako. Nagkatinginan agad ang kambal. Ate, Pabulong na sabi ni Mayon pero dinig pa rin niya. tayo yata ang main characters dito. Tumahimik ka nga. Natatawang bulong ni Mayumi habang pinipigilan ng kapatid. Napailing na lang si Steve. Hindi niya alam kung bakit pero simula nang makilala niyang dalawang bata ay parang unti-unting gumagaan ang mundo niya. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa tapat ng maliit na orphanage. Simple lang ang lugar pero maayos at buhay na buhay dahil sa ingay ng mga batang naglalaro sa bakuran. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan,
Agad nang tumakbo sina Mayumi at Mayon paloob. Pagpasok niya sa loob, agad niyang narinig ang tawanan ng mga bata at doon niya nakita si Maya. Nasa gitna ito ng maliit na silid habang may kinakargang batang umiiyak. May apron ito at bahagyang magulo ang buhok habang abalang nagpupunas ng kamay ng isa pang bata na natapunan ng juice. "Mama!" Sigaw ni Mayon habang kumakaway. Napalingon agad si Maya at literal itong natigilan nang makita siya na nakatayo sa may pintuan. Nanlaki ang mata nito. Sir? Mama! Mabilis na lumapit si Mayumi. Hindi po kami nakidnap ha. Kasama po namin si Sir Steve voluntarily. Voluntarily talaga? Parang kami pa nga bodyguards niya ngayon. Singit ni Mayon. Kayong dalawa, ano na naman ang ginawa niyo? Napahawak si Maya sa noo habang nahihiyang tumingin sa kanya. Long story. Sagot niya at saka lumapit. Ang mga bata naman sa orphanage ay unti-unti nang nakapalibot sa kanya. Kuya, artista ka po ba? Ang tangkad niya. Mayaman daw yan, sabi ni Kuya Mayon. Mayaman? Super rich po yan. As in billionaire levels. Singit ni Mayon. Mayon! Sabay na saway ni Maya at Mayumi dito. Natawa tuloy ang ilang madre sa gilid. Pero bago pa siya makapagsalita, dumating si Sister Elena mula sa kusina, dala ang tray na may laman juice. Steve? Agad siya napatingin dito. Tagulat siya. You know me? Bahagyang umiti si Sister Elena. Kamukha mo kasi masyado ang mama mo. Dahan-dahang inilabas niya ang lumang liham mula sa bulsa ng suit niya. Ito po ba yung orphanage na sinusuportahan ng mama ko? Pagkakita pa lang sa sulat ay lumambot agad ang ekspresyon ni Sister Elena. Akala ko nawala na ang liham na yan. Samantalang si Maya naman ay halatang litong-lito na. Ano pong ibig sabihin nito? Huminga ng malalim si Sister Elena bago marahang umiti. Nung buhay pa ang mama ni Steve, madalas siyang pumunta rito. Napatingin ito kay Steve at madalas ka rin niyang ikuwento. Nanlaki ang mata ni Maya. At ikaw naman, pagpapatuloy nito habang nakangiti kay Maya. Lagi ka rin kinukwento ng mama ni Steve noon. Paborito ka pa nga niyang bata rito dahil ikaw laging tumutulong na mag-alaga sa mga mas bata sa'yo. Wait. Ibig sabihin, matagal nun niya na po akong kilala? Tanong ni Maya. Tumango si Sister Elena. Samantalang si Steve naman ay hindi maalis ang tingin kay Maya. Biglang nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat sa isip niya. Ngunit biglang may humila sa manggas niya. Paglingon niya ay si Mayon yun. Ngumisi ang bata. Sir Steve. Feeling ko po talaga, destiny na to. Mayon. Halos maubos si Maya nang marinig yun. Mula ng araw na yun, halos naging regular na bisita si Steve sa orphanage. Noong una, pilit pa niyang dinadahinan na gusto lang niyang ayusin ang foundation support ng pamilya nila para sa lugar. Pero habang tumatagal, kahit siya'y alam nang hindi na nang yun tungkol sa charity at halatang halata yun sa kambal. Sir Steve! Masayang bati ni Mayon, isang hapon na kadarating lang niya sa orphanage. Perfect timing po, sira po electric fan. Napatingin siya sa bata. At bakit akong tinitingnan mo? Mayaman po kayo. Natawa tuloy siya habang umiiling. Diretso talaga. Praktikal lang po. Proud na sagot ni Mayon. Sa kabilang banda naman ay napailing na lang si Maya habang nag-aayos ng mga librong gagamitin ng mga bata. Mayon, huwag mo nga ginagawang maintenance si Sir Steve. Okay lang. Singit na lalaki habang nagtatanggal ng coat. Mas tahimik pa nga dito kaysa sa board meetings eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sanay makita ang lalaking dating laging seryoso at istrikto sa opisina na ngayon ay marunong nang makipaghabulan sa mga bata at magbuhat ng sako ng bigas na walang reklamo. Sir Steve, mali po pagkakabit niyo! Sigaw ng isang bata. Kumunat agad ang noo ni Steve habang nakatingin sa electric fan. Impossible! Baliktad po kasi! Natawa naman siya nang marinig yun. Napatingin si Steve sa kanya.
You're laughing. Hindi po kaya. Liar. Mas lalo tuloy siyang natawa. Minsan naman ay sabay silang naghahanda ng pagkain sa kusina ng orphanage. Minsan, magkatabi silang nanonood habang may nagtuturo ng assignment sa mga bata. Isang gabi, matapos matulog ang karamihan sa mga bata, tahimik lang silang dalawa sa maliit na garden ng orphanage. Nakaupo siya sa lumang bench habang tahimik na umiinom ng kape. Katabi niya si Steve. Sa loob ng ilang segundo, pareho silang walang ini. Hanggang sa siya rin ang unang nagsalita. Alam niyo po, akala ko dati, imposible na may magkagusto sa inyo. Wow, ganun ba akong kasama? Hindi naman, nakakatakot lang po kayo noon. Noon lang, natawa siya ng mahina. Medyo hanggang ngayon. Maya-maya, naging seryoso ulit ang paligid. Maya, tawag ng lalaki bigla. I canceled the wedding because of you. Dagdag nito, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sir, patagal ko nang pilit tinatanggi. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nare-realize na ikaw yung taong gusto kong uwian. Unti-unting nag-iinit ang mga pisngi niya. Kapag kasama kita, palaging kalmang utak ko sa kakaisip at sa'yo ko lang nararamdaman yun. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero mahal kita, Maya. Napakurap siya habang pilit pinoprosesong narinig at bago pa siya makasagot, ay biglang may malakas na kalabog mula sa likod ng halamanan. Aray! Sabay silang napalingon. Doon nila nahuling parehong nakasalampak sina Mayumi at Mayon sa damuhan, habang hawak ang isang malaking paso. Nanlaki agad ang mata niya. Kayo na naman? Sorry po, nagbabantay lang po kami. Mabilis sasabi ni Mayon habang napapangiwi. Ano nagbabantay? Namumulang sabi niya. Kasi naman po, ang tagal niyong umamin pareho. Singit ni Mayumi. Halos mapatakip na lang siya sa mukha sa sobrang hiya. Samantalang si Steve naman ay natawa ng malakas. At this point, feeling ko kayo talaga may hawak ng love story namin eh. Komento ng lalaki. Bago pa man makasagot ng maayos si Maya, ay biglang sumingit si Mayo na parang kabuti na sumulpot mula sa damuhan. Sabay po na sa dumi sa damit nito. Kung ganun po sir, dahil umamin na kayo, may hilingin po kaming kapalit. Sabi nito ng tuwidan tayo habang nakangising nakatingin kay Steve. Natawa si Steve sabay angat ang kilay. Talaga? At ano naman yon? Lumapit din si Mayumi. Sumama sa kapatid at parang mga negosyanteng naghahay ng kasunduan. Una sa lahat, libre! Sabay na sigaw ng kambal na parang nagdeklara ng tagumpay. Nanlaki ang mata niya. Hoy, mga bata ka! Huwag po kayong makialam, Mama. Ito po yung mahalagang kondisyon para tuluyan na kayong pagtagpuin ng tadhana. Una po, bawal po maging istrikto kapag kasama namin. Bawal sumikaw, bawal magmukhang galit, dapat laging nakangiti. Seryosong sagot ni Mayumi sabay turo kay Steve. Tumango na mabilis si Mayon. Pangalawa, tuwing Sabado at Linggo, kailangan po may dala kayong pagkain. Yung masarap pa, hindi yung karaniwang merienda. At higit sa lahat, kailangan niyo po kaming ilibre sa parke, sa sinihan, sa pizza house, at sa lahat ng gusto namin puntahan. Napahawak siya sa noo at halos mapunit ang pisngi sa sobrang pamumula. Mayumi, Mayon, nahihiya na ako para sa inyo Tanggap ko lahat ng kondisyon. Sagot ni Steve nang walang pag-atubili. Sir, seryoso po kayo? Bumaling si Steve sa kanya. Bakit hindi? Kung yan ang kailangan para makasama kita ng mas matagal. At para maging bahagi rin ng buhay niyo. Handa akong sumunod sa lahat ng gusto nila. Halos matunaw siya sa kinatatayuan. Hindi niya akalain na ang dating matigas at walang emosyong si Steve ay kayang maging ganoong katamis. Pakiramdam niya ay parang lumilipad ang kanyang diwa. At sa tuwing titignan siya nito, parang nakakalimutan niya lahat ng alalahanin sa buhay. Tapos may dagdag pa po kami. Patuloy ni Mayon sabay siko sa kapatid. Pangatlo, kailangan niyo po siya samahan sa pagluluto, sa paglilinis, sa lahat ng ginagawa niya. At dapat po, laging sinasabihan ng magagandang salita. Hindi po siya sanay na pinupuri pero gustong gusto niya po yon. Napahagikhik si Mayumi.
tama. At kapag pagod siya sa trabaho, kayo po magmamasahe sa kanya. Gagawin ko lahat ng yan, higit pa sa inaasahan niyo. Seryosong sabi ng lalaki. Nang hawakan ng palad itong kanya, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. At may isa pa. Biglang seryosong sabi ni Mayumi habang nakatingin ng tuwid kay Steve. Huwag niyo po siyang sasaktan. Marami na siyang pinagdaanan at mahal na mahal namin siya. Kung masasaktan niyo man siya kahit konti, magkakaroon kayong dalawang kalaban na hindi magpapatalo kahit na mayaman kayo. Sa halip na mainis ay lalong lumambot ang tingin ni Steve. Hindi ko gagawin yan. Ang tanging hangad ko lang ay alagaan siya at kayong dalawa. Pangako yan. O siya, kasunduan na. Simula ngayon, opisyal ng kasama sa pamilya si Sir Steve. Seryosong sagot ni Mayumi sabay turo kay Steve. At opisyal na po, wala nang bawyan ha. Tugtong ni Mayumi habang kumikislap ang mga mata. Matapos ang gabing yon sa orphanage, parang biglang gumaan ang lahat sa pagitan ni na Steve at Maya. Pero sa tingin ni Steve, kung may dalawang taong mas masaya pa kaysa sa kanila, walang iba yon kundi sina Mayumi at Mayon. Mama! Sigaw ni Mayon kinabukasan habang nasa almusal silang lahat sa orphanage. Official na ba talaga? Halos mabilaukan si Maya sa iniinom na kape. Mayon? Ano po, nagtatanong lang naman ako. Tigilan mo nga si Mama, nahihiya na nga eh. Natatawang sabi ni Mayumi pero halatang kinikilig din. Samantalang si Steve naman ay tahimik lang na nakasandal sa upuan habang pinapanood ang tatlo. Hindi niya inakalang darating siya sa puntong gusto niyang masanay sa ganong klaseng umaga. Sir Steve, seryosong tawag ni Mayon sa kanya. Since kayo na po ni Mama, ibig sabihin po ba, pwede na namin kayong tawaging Daddy? Tuluyan siyang napaubo sa iniinom niyang kape habang si Maya naman ay halos mapapikit sa hiya. Mayon! Saway ni Maya sa anak. Natawa ng malakas ang buong kusina pati si Sister Elena. Pero kahit pabiro ang usapan, alam niyang hindi biro ang realidad na haharapin nila. At tama nga siya. Dahil hindi naging magandang naging reaksyon ng pamilya niya nang ipakilala niya na maayos si Maya bilang girlfriend niya. Agad niyang nakita ang pagbabago ng ekspresyon ng ilang kamag-anak. Tahimik lang si Maya habang nakaupo sa sala ng mansyon at tila hindi komportable sa mga tinging natatanggap. Samantalang siya naman ay seryosong nakaupo sa tabi nito. Ang mga bata ay pinalabas muna nila sa garden para maglaro. Steve? Malamig na sabi ng tiyahin niyang si Veronica. Sigurado ka pa talaga rito? Diretso siyang tumingin dito. Ano pong ibig niyong sabihin? Napabuntong hininga ang ginang bago sumulyap kay Maya. Wala naman sa amin ang may personal na galit sa kanya. Pero kailangan mo rin isipin ang estado mo sa buhay. May dalawang anak na siya at galing siya sa simpleng pamilya. Hindi biro magiging usapan ng mga tao. At isa pa, ano may iambag niya sa pamilya natin? Enough! Awat niya agad. Natahimik ang buong sala. Matigas ang boses niya nang muling magsalita. Hindi ko siya minahal dahil sa estado niya. Pero Steve, no. Pagod na ako mamuhay para sa expectations ng ibang tao. Si Maya ang taon tumanggap sa akin kahit nung wala akong maibigay kundi stress sa trabaho. Napalingon siya dito sandali bago muling tumingin sa pamilya. At yung dalawang anak niya, mas totoo pa sila kaysa sa maraming taong nakakilala ko buong buhay ko. Nakatingin lang si Maya sa kanya na parang nagpapasalamat ito. Hindi ko kailangan ng approval niyo para piliin siya. Pero sana respetuhin yung desisyon ko. Napabuntong hininga si Don Arturo, ang daddy niya, mula sa kabilang sofa. Matagal itong nakatingin sa kanya bago nagsalita. Ngayon lang kita nakita magsalita ng ganyan para sa isang tao. At ngayon lang din kita nakita masaya. Hindi magiging madali ito. Maraming tao magsasalita. Maraming huhusga. Pero kung kaya niyong panindigan ng isa't isa, wala na akong dahilan para pigilan kayo. Maraming salamat po. Maluhaluhan sabi ni Maya sa daddy niya. Lolo! Biglang sigaw ni Mayon. Approve ka na po ba? Mayon? Sabay na naman nasaway nila ni Maya.
Pero huli na dahil nagtawanan ng lahat sa sala, kahit na ang daddy niya. Pagkatapos ng gabing yon, mas lalo siyang naging sigurado. Kaya habang pauwi sila ay hinawakan niyang kamay ni Maya. Napatingin ito sa kanya. Bakit? Papaksalan kita. Nanlaki agad ang mga mata nito. Ha? Sa likod ay agad namang napaangat sina Mayumi at Mayon. Ano po? Sabay na sigaw ng dalawa. Natawa siya habang si Maya naman ay literal na namumula hanggang tenga. Steve, mga bata, naririnig din naman nila lagi mga plano natin dahil sa kakapakailam nila eh. Mama! Kinikilig na sigaw ni Mayumi. Sir Steve, step future daddy pala. Dagdag ni Mayon. Congrats na agad. Ilang buwan na rin na lumipas at dumating ang araw ng kanilang kasal. Mas pinili nilang gawing simple ang lahat. Mga taong tunay lang na mahalaga sa kanila naroon. Naglalakad si Maya papunta sa altar. Suot ang simpleng puting gown na lalong nagpalitaw sa natural nitong ganda. Sa gilid naman ay halos hindi mapakali sina Mayumi at Mayon habang parehong nakabihis ng maayos. Ate, umiiyak yata si Sir Steve. Pabulong na sabi ni Mayon habang nakatingin sa kanya. Akala yata ay hindi niya naririnig. Hindi no, emotional lang. Bulong ni Mayumi. Pareho lang yun. Napailing na lang sa Steve habang pinipigilan ng tawa. At nung tuluyan ang mahawakan niyang kamay ni Maya, ay doon niya naramdaman ang klase ng kapayapaang matagal niyang hinahanap. Kasabay ng kasal nila ay naging legal na rin ang paggampon niya sa kambal. At syempre, halos sumabog sa saya sina Mayumi at Mayon nang malaman yon. Official na talaga, hindi na kami temporary. Sigaw ni Mayon sa loob ng opisina ng abogado. Natawa tuloy ang abogado habang sa Steve naman ay inabot ang mga papeles. Magiging official na. Natatawa niya sagot. Biglang niyakap siya ng kambal ng sabay. Thank you po! Masayang sigaw ni Mayumi. Best stepdad upgrade ever! Dagdag ni Mayon. Hoy, parang software update lang ah. Natatawang sabi niya. Pero kahit masayang bagong simula nila, hindi pa rin naging perpekto ang lahat, lalo na sa ilan sa mga kamag-anak niya. 1 linggo matapos ang kasal, nagkaroon ng maliit na family gathering sa mansyon. Doon niya unang naramdaman ng malamig na trato ng ilang distant relatives sa kambal. Habang abalang matatanda sa usapan, tahimik namang kumakain sina Mayumi at Mayon sa dessert table, hanggang sa may 2 teenager na pamangkin niyang lumapit. Kayong dalawa pala yung ampon? Tanong ng isa habang nakataas ang kilay. Tahimik lang sina Mayumi at Mayon. Ano kayang feeling no? Biglang yaman. Dagdag ng isa pa. Dahan-dahang ibinaba ni Mayon ang hawak na juice. Excuse me? Balamig nitong sagot. Ngumisi ang teenager. Wala naman, curious lang. Ang swerte niyo kasi. Hindi po swerte ang tawag doon. Tinuring lang po kaming pamilya. Sagot ni Mayumi habang mahinahong nagpupunas ng kamay. Ay wow! Defensive! Umirap ang isa. Napatingin si Steve mula sa kabilang side ng sala nang mapansing tila umiinit ang usapan. Pero bago pa siya makalapit, naunahan na siya ng kambal. Alam nyo, mas okay na pong ampon kaysa spoiled pero walang manners. Kalmadong sabi ni Mayon habang nakangiti. Biglang natahimik ang paligid. Napabukang bibig ng teenager. What? Tama naman eh. Kasi po si Daddy, tinuruan kaming maging mabait. Kayo po ba? Dagdag ni Mayumi na parang inosente lang. Ang 2 teenager ay parehong namula sa inis. Ano bang alam nyo? Hindi naman talaga kayo parte ng pamilya. Enough. Diretsong napalingon ng mga ito sa kanya. May problema ba? Kalmado niyang tanong. Agad nang matras ang 2 teenager. Wala po, Tito Steve. Napatingin siya sa kambal. What happened? Nagkatinginan sina Mayumi at Mayon. Wala naman po, nag-uusap lang. Sagot ni Mayumi. Educational discussion po. Dagdag ni Mayon. Halos mapailing siya. Alam naman niya kung ano ang nangyari at alam niyang ayaw lang palakihin yun ng kambal. Napabuntong hininga siya bago tumingin sa mga pamangkin niya. Listen carefully.
Legally and personally ako sila. Kung hindi nyo kayang respetuhin yun, then stay away from them. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ng mga balikat ng kambal. Come on, dito na lang tayo. Habang naglalakad sila palayo, hindi napigilan ni Steve na mapailing. Kayo talaga, bulong niya. Bakit po? Inosenteng tanong ni Mayon. Hindi ba pwedeng minsan umiwas na lang kayo sa gulo? Mana po kami sa inyo eh. Proud na sagot ni Mayumi. Palaban pero klase. Dagdag ni Mayon. Sa totoo lang, hindi niya alam kailan niya tuluyang tinanggap ang pagiging ama. Pero habang pinagmamasdan niyang kambal na masayang nakikipagtalo sa isa't isa, habang hawak ang kamay ni Maya, isang bagay lang ang sigurado siya. Hindi niya ipagpapalit ang pamilyang yon sa kahit na ano. Lumipas ang ilang taon ngunit hindi pa rin nagbabago ang ingay at gulo sa buhay na Steve at Maya. Sa katunayan lalo pa nga yung umingay. Lalo na ng isang umaga ay biglang lumabas si Maya mula sa banyo habang hawak ang piti at mukhang hindi malaman kung ano ang magiging reaksyon. Samantalang siya naman ay literal na natigilan mula sa pagbabasa ng business report niya. Maya, tumango lang ito habang kinakagat ang labi para pigilan ang saya. At makalipas lang ang ilang segundo, halos maibagsak niyang hawak na tablet bago tumayo. Wait, seryoso? Hindi naman siguro magdadalawang linya to for design lang. Ano nangyari? Sigaw ni Mayon habang tumatakbo papunta sa kanila, nagkatinginan ng kambal. Teka, Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Mayumi. huwag niyo sabihin. Mama, may bonus sibling kami. Sabik na tanong ni Mayon. At simula noon, parang mas lalo lang naging magulo ang bahay nila. Mama, bawal ka magbuhat. Mama, bawal ka mapagod. Mama, maupo ka lang dyan. Kami na bahala. Minsan tuloy, pakiramdam ni Steve ay silang dalawa ni Maya ang bata sa bahay dahil halos utusan na rin siya ng kambal. Daddy, bawal pumastres si Mama. Seryosong sabi ni Mayon isang gabi habang nakapamewang. Napatingin siya rito. At anong gusto mong gawin ko? Lambingin niyo po. Natawa ng malakas. Hindi ko pa ba yun ginagawa? Mas lambingin niyo pa. Tumawa na lang sila ni Maya. At nang dumating ang araw ng gender reveal, doon tuluyang nawala ng katahimikan ang pamilya nila. Simple lang sana ang plano. Maliit na salo-salo sa orphanage kasama ang pamilya, malalapit na kaibigan, at mga batang lumaki na ring malapit sa kanila ni Maya. Pero syempre, kapag may kambal na involved, imposible ang simple. Ready na po lahat. Sigaw ni Mayon habang may hawak na confetti cannon. Napakunot na agad siya. Bakit parang delikado yung hawak mo? Hindi naman po. Mas lalong kinakabahan kapag ganyan ang sagot mo eh. Sa kabilang side naman, abala si Mayumi sa pag-aayos ng cake habang paulit-ulit na sinisit ang kapatid. Mayon, sinabi nang hintayin muna ng signal bago hilahin eh. Oo na. Oo rin ang sagot mo kanina tas muntik mo nang pasabugin ng mga balloons. Samantalang si Maya naman ay nakaupo lang sa gitna habang natatawa sa kaguluhan ng lahat. Mukhang mas stress pa kayo kaysa sa akin eh. Biro nito. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula ng countdown. 3, 2, 1. Sabay-sabay nilang hinila ni Maya ang malaking ribbon ng box sa harap nila. Pero bago pa man tuluyang bumukas yun, ay biglang sumabog ang hawak na confetti cannon ni Mayon nang wala sa oras. Dahilan para matakpan ng pink at blue confetti ang buong bakuran, kasabay niyon ang malakas sa tilian ng mga bata. Ano ba? Sigaw ni Mayumi habang puno ng confetti ang buhok. Hindi ko sinasadya. Sinabi ko nang wag mo munang hilahin eh. Tika lang, hindi ko na makita. Samantalang si Steve naman ay literal na natigilan dahil puno ng asul na powder ang mukha niya, habang si Maya ay halos hindi na makahinga sa kakatawa. Congratulations po! Sigaw ng isang bata. Teka, ano ba talaga? Boy ba o girl? Natatawang sabi niya habang nagpupunas na mukha. Nanlaki agad ang mga mata ng mga bata. Ay! Mabilis na yumuko si Mayumi sa malaking box na hindi pa nabubuksan. Pagkabukas ito, dose-dose ng kulay rosa sa lobo ang sabay-sabay na lumipad pa itaas.
Sandaling natahimik ang lahat bago sabay-sabay na nagsigawan. It's a girl! Sigaw ng lahat. Patay. Bulong niya habang nakatingin sa pink balloons. Ano pong patay? Natatawang tanong ni Mayumi. Huminga siya ng malalim bago tumingin sa kambal. 3 na kayong kokontrol sa buhay ko. Agad na nagtawanan ang lahat. Hinila niya palapit si Maya bago marahing nalikan ang noon nito. Alam niyang iyon na ang pinakamagandang gulo na nangyari sa buhay niya. Kung may natutunan man siya, yun ay ang huwag magpadikta sa kahit na sino, kahit pa pamilya, tradisyon o lipunan. Ang number 1 priority ay ang ating kaligayahan. Dahil sa huli, tayo pa rin ang haharap sa mga desisyong pipiliin natin. So far, wala naman siyang pinagsisisihan. At kung uulitin ang nakaraan, paulit-ulit pa rin niyang pipiliin si Maya at ang mga kupido nitong kambal. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!